Etong mic, madalas ginagamit natin para marinig ng mga tao yun nasa mga lalayong lugar, yung gusto natin iparating. Wala yung speaker, mic lang. Dahil hindi nakasaksak, hindi marinig. Yun ang purpose ng mic, para marinig ng lahat yung mga message o gusto mong iparating sa iba. Ganun din, minsan hindi tayo naririnig o pakiramdam natin hindi tayo naririnig yung mga panalangin natin. Siguro kailangan natin mag-mic habang naririnig. Yan lang. Pinaparinggan ko. Yun lang naiisip ko. Panagay ko din naririnig. Tingin mo ang panalangin natin. Gano'n. Pagka-pray kayo. Seriously, gano'n. Totoo, gano'n. Minsan, Badalas. prayer natin, akala natin hindi narinig ng Lord. Pero may reason yun. Ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. O kaya alam ng Lord kung ano yung nakakabuti sa inyo. Minsan kasi pakaramdam natin prayer natin hindi lumalampas ng kay sarili. Pero may reason yung kung bakit hindi natin natatanggap. Kaya, at hindi natin ayun na, ayun na. Gusto mo ako tulungan kita? Iikot-ikot mo lang, maiisip mo rin yan. Bibigay tayo 30 seconds. 30, 29, 28. Ka-pressure naman. Lalo pinaka-mag-isip. Okay na yung store. Baba naman! Spoon, siguro parang pag kumakain kasi tayo, di ba minsan nagkakamay. So pag sobrang gutom ka minsan, hindi ka na nakapag-ugas. So nangyayari, madaming bacteria na umahalo na nakakain mo. Pero pag gumamit tayo na itong spoon, ligtas tayo. So parang sa buhay hulog. Unang-unang to, meron pa naman dito kung wala lang tayo. Pag nahulog, hugasan natin, pwede naman. So parang sa buhay lang din, di ba minsan, tayo din yung gumagawa ng nakakasakit natin. Tayo din yung gumagawa na alam natin na ikakapahamak natin, gagawin pa rin natin. So doon lagi tayo sa yung spoon. Wow! And thank you. Kumaya ka! Ate Jazz! Go, Ate Jazz! I-connect mo sa baptize. Ay, kasi na talaga na po. Bakit yung siya na? Ano sabi mo na dapat? Hindi ko talaga yung kumama. Ano ka, Ate Jazz? Kasi nanay ko eh. Ikaw din ang kapapantayan ko. Alina? Ilaw. Nalibag ko kasi ako eh. Sorry. Ganun mo pala na kung minsan-minsan na. Barinig mo na lang yan. Sino ba yung nagpalaro? Marilyn na. Di ba pwede nila lang? Alcohol kasi diba, disinfect, pagtanggal ng dumi. So, pag-connect natin kay God, paano ba yung pag-cleanse natin ng kasalanan natin? So, Magsimba ka! Basta ka tinilikod ka. yun. Jubel kasi! Yan yung pag-cleanse ng kasalanan sa siguro yung pag-pray, pag-simba, or kung yung naman, yung makipag-usap ka lang sa Diyos. Ako, ina-admit ko, sabi ko nga, Jobs, malaki yung nahihiya ako pumunta. Magiging honest talaga ako. Pero, namimiss ko din. Namimiss ko na
kasama kayo. Kaya talaga kanina, hindi ko nakahanap na doon pala ako sa group chat nagre-message eh. Papaano muna ako sa asawa ko kasi baka biglang umuwi, wala ako. Mag-disinfect ka. Ako ang masabot, mahal mo. Yun, so, Mahal ko. pero hindi yun kasi excuse. Ano pa naman ang hindi excuse, kaya lang sobrang ano talaga. So yun lang, yung makukunik ko lang siya, yung pag-cleanse ng dumi. So tayo bilang tao, makasalanan, yung pagkukulang, magdasal, magsimba, sabi ni Jodel. Or kung meron tayong ibang way para mabawasan yung kasalanan natin. Thank you, Thank you. Sa akin po, you can see the... Akala ko sasabihin mo, ang gunting parang si Moises. So, para po sa akin, ang gunting is makasalanan. Kasi nakakasalanan po siya. So, sa gunting po, pwede kang mamatay. O, pwede kang magdasdas. Kaya ganun na pwede mo sumasabi. Kaya pala beer lang rin kinakasal ko, beer ng beer eh. Char. Hindi lang po yun. Baka ipano. Hindi, by the way. Hindi po talaga yung... Ano ba to? Ayaw ko na! Ano dyan? Nagkakat naman. Oo, tama yun. So, she said that the... Hindi pa ma-English. Ano po, katulad nga po na sinabi na ang Ray, na ang ano daw, pang-cut daw po ng ating kasalanan. Napatayin natin. Kay Jesus. Kay Jesus. Siguro huwag na tayo gumamit ng doon. Hindi na po kasi si Tete. Ayusin ko. Pagdating mo nga, guys, mo to. Kevin Miskin. Okay na. Hindi ko ito na siya. Ayan yan. So, kung paano ko siya i-relate kay Lord, siguro po basta ako po tayo magtaka. Secret. Hindi pa naman yan. Sorry. Sa kumot, siguro kulay puti ito. Siguro nagsisimbolize na yung siguro yung damit ni God. Minsan na darating sa time natin na tawag ito, kailangan natin maging malinis para umarap sa Kanya. Kasi minsan darating tayo sa point na parang nanlalamig tayo. Kaya pag naglalamig tayo, ikumot natin ang pagmamahal ng Lord. Ganda ng luya. Ayusin mo laro mo, ang gay. Hindi natin laro eh. Di ba nagising kayo, kuya? Simbolo ng unan. Panalo na. Wala pa. Wala na, wala na. Wala na, ayaw. Panalo na. Yun na nga, kadalasang sinisimbolo ng unan ay pahinga. Pero pwede din natin siya gamitin para yakapin. Diba? Kaya, may mo na yung pearl, walang ayusan eh. Para si Lord, pwede natin siya maging pahinga, pwede natin siyang yakapin, not physically, but spiritually. So, nandiyan siya palagi para sa ating pahinga, at pwede natin siyang yakapin pag tayo ay nalulungkot. Okay po, sir. Ate pa yan. Sa akin po. Sa akin na to. Pero po, yung pera po, di ba, sinisimbolize na is treasure. So, meron tayong, biniyayaan tayo ni Lord ng kanya-kanyang treasure. Yung iba, talents, yung iba. Pero ano man yung mga treasures na pinagkalog sa atin ng Lord, we can use it to glorify Him. So, kung pera siya, pwede natin gamitin yung money natin or yung treasure natin para
sa ministry, para sa ikalala